Well, di gawin nila lahat ang gusto nilang gawin para maibalik. Alam mo, natatawa ako nito kay Presidente Marcos Jr. Mm. Yung sabi niya, kailangan natin ng Interpol para magipag-ugnayan kasi hindi naman na sila ang pwedeng umaresto, tayo. Pero dito sa ating bansa, hindi niya may apply. Palagi niyang pinagpipilitan na wala silang choice kung hindi bigyan ng approval yung request. Ang daming inconsistent itong presidente natin. Kaya tuloy wala. Bagsak na bagsak ang rating mo, Presidente Marcos Jr. Sayang talaga yung pag-resurrect mo sa pangalan ninyo. Bagsak na naman. Umaba. Nakapanginayang. Maganda sana simula mo. Wala na. Patay ng bata ka. Ikaw naman, NBA Director Matibag. Ang tawag doon, common sense. Bakit wala? Akala mo ba papayag yung tumatanggap ng pera, nakuna ng picture nitong mga security? Yung mga yon may mga security doon. Hindi ka makakuha ng picture doon. Yung mga ibang larawan na nakuha nila kasi sila ang kumuha. Walang involved doon na outside of them. Since magdi-deliver ka, pag ikaw kumuha ng picture doon, babarilin ka ng mga security na tumatanggap. Kasi illegal nga yung ginagawa Kaya hindi mo maaasahan na magkaroon ng larawan na may tumatanggap. Ikaw naman. Yan ay security o hindi. Kung meron silang personal na kalaman sa mga binabanggit nilang delivery ng mga pera, kaya sila man ay marino, security guard, driver, whatever. Yun ang issue. Huwag niyong ililihis, huwag niyong ilalayo. Yun lang ang pinag-uusapan niyan. Totoo ba o hindi? Tapos ang usapan. Unang-una, hindi mo binasa yung pangalan ko. Hindi mo ako sinama din sa anim na Then, abogado. sabi ko po, kayo po. Anyway, yung hindi ko malaman kung pangamba nila o whatever they call it, wala naman yan Alam niyo yung anim na abogado nilikha ng pamilyang Duterte, para makatulong lamang pagdating sa batas dito sa ating bansa. Kasi involved ang batas natin dyan Hindi naman alam yan ng mga abogado sa depensa. Saka isa pa, wala namang formal na kami isasama sa defense team ng mga dayuhan. At yan naman yung napakaliwanag na sinabi namin na kami nagpunta ron para mag-observe na lamang. Wala na lang siguro maisip itong prosecution kung anong sasabihin. Matapos na niyurakan, anong tawag doon? Pinagdudurog yung kanilang mga tsorya na ang Pangulong Duterte ay nasa likod ng pagpatay di umano ng 30,000 mga biktima na hanggang ngayon wala naman sila may pakitang listahan. Na kung totoo nga yun, puro lang naman retorika, puro batay sa mga speeches niya na pinapakita lang yung bahagi na sinasabi niya, patayin ko kayo. Pero yung mga bandang huling bahagi ng kanyang talumpati, tinatago nila. Nakalagay sa lahat ng kanyang talumpati at mga pahayag. Pag kayo ay umabuso ng inyong kapangyarihan, impyerno ang aabutin niyo sa akin. O ibig sabihin, hindi talaga siya nananawagan ng pagpatay. Kung hindi, sundin mo, usigin mo, hunt them to the ends of the earth, and then prosecute them and put them to jail. But if your lives are in danger, then shoot them. Because that is allowed under the principle of self-defense sa ating batas. Tama naman siya. At yan naman ang palagi na natin yung tinatalakay sa programa natin. Alam mo, simple lang yung issue ng Presidente Duterte. It's very simple. The issue is, does a foreign entity has a foreign entity have power over a citizen of another country
with respect to a crime committed allegedly by him and against his countrymen and done in the country where he is a citizen of. Yun lang po ang issue. Meron bang kapangyarihan ng isang dayong tribunal na litisin ng isang mamamayan ng isang bansa kagaya ng Pilipinas sa isang mamamayang Pilipino na inaakusahan na nasa likod ng pagpatay ng kapwa niya mga Pilipino. At ito'y ginanap sa bansa na merong sariling kakayahan, may sariling kalayaan, malusog ang sistema legal. Yun lang naman ang issue po doon eh. Kaya napaka-simple lang. Pag yun ay sinagot mo, walang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang sino man opisyalis ng bansang ito na nagpartisipa upang sirain mo ang doktrinang yan, ibig sabihin, kasapakat ka, kasabwatan ka, at dapat managot ka sa ating saligang batas. Sapagkat nilabag mo ang pangunahing provision ng ating saligang batas. Anong pangunahing provision? Walang mamamayan sa tatanggalan ng kalayaan, ng ari-arian at ng kanyang buhay na hindi pinadadaan sa isang pamamaraan na itinakda ng saligang batas. Yan ang tinatawag na due process. At nilabag mo rin yung sinasabi sa saligang batas na bago ka mag-issue ng mandamiento de arresto, kailangan ito ay dumaan sa isang hukuman at isang judge na personal na susuriin kung meron ngang batayan ang pag-aaresto sa iyo. Lahat pong yan ay hindi nila ginawa. Kaya yun napakasimple lang ng issue. Kaya kung titingnan mo ngayon, bakit nila nilalabag? Siyempre, ang iisipin mo na, ibig sabihin ito, si Presidente Duterte, at idudugtong mo pa yung impeachment sa kanyang anak na tatakbong presidente sa 2028. Ibig sabihin, politika lamang. Sila ang mga hadlang sa pananatili sa kapangyarihan. Kaya kailangan ipakulong mo, itanggalin mo yung kanyang anak. Yun lang mo yun. Wala namang bago dyan sa ulat na yan. Talagang ang mga tao, hanggang ngayon, nagtataka sila. Bakit hindi pa nagbibigay ng resolution ng Korte Suprema? Kaya sa kanilang pagtitipon, nakikiusap sila na kung maaari, Korte Suprema, tuldo ka na, magbigay na ng desisyon, whether ito ay pabor o hindi, basta magdesisyon lang para alam na ng lahat kung ano ba talaga. Sapagat yung petition na inihain yan sa Korte Suprema ay inilatag ang issue. Para sa kanila, mga petitioner, illegal ang ginawa nila sa kanilang ama. At dapat na parusahan itong mga taong ito at ibalik ang Presidente Duterte. Yun lang naman ang issue dyan. Hindi ito isang protesta laban kay Marcos Jr. Ito ay mapayapang pakiusap. Pakiusap lamang na kung maaari lang i-resolve niya na po sapagkat isang taon na. Yun lang naman ang punto de vista ng mga nagpunta sa Korte Suprema. Alam, may napansin na naman akong mga kasama doon na mga questionable karakter. Kaya maraming gustong sumapit. Pinuprontan niya yung mga questionable karakter dyan sa sa lugar na yan. Alam nyo, sa panahon ng ganito, talagang merong mga nagbabalat kayo. Merong mga user na tinatawag. Yung mga tinanggal sa dating administrasyon, nagsisiksikan dito kasi wala na silang mapuntahan eh. Kaya dapat maging mapanuri kayo. Hayaan nyo siyang pumunta. Hayaan nyo sila sumama, pero dapat di nyo pinapapronta kasi yung mga seryoso at matapat kay Presidente Duterte, umaano yung mga usap, ba't nandiyan yung mga yan? Anyway, basta maging mapanuri lang kayo. Tuloy ang ating pagdalangin na magkaroon ng kaliwanagan ng itong administrasyon na ito at dalangin din na mapanatili. Sana kung hindi man
mapanatili ang kanyang kalusugan, kung siya'y okay ngayon, kailangan ibalik yung dating kalusugan. Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang kalusugan niya. Yes. Sinasabi na nga ng defense na hindi siya po pwedeng humarap sa hukuman, maraming diferensya. At yan din ang sinasabi ng mga doktor nila. Pero sabi naman ng ICC, hindi. Sabi ng doktor namin, okay, pwede. O yan, yan ang problema. Kaya manatili po tayong manalangin na lang. Naku po. Isa-isayin natin. Sige po. Sabi niya, yung apat daw, hindi naman yung mga ex-marines. Hindi mga driver lang pala, security. O ano ngayon, kung hindi marines? Pag sinabi mong driver security, ibig sabihin, yung mga kwento nila doon, dahil mga driver sila at security, mayroon silang personal knowledge. May kalaban sila, may access sila. That's number one. Ano pa sabi niya? Yun daw pong na kapansin-pansin daw, na habang totoo may mga larawan ng maleta, mga deliveries, bundles of money, bakit daw wala na larawan na tumatanggap yung mga recipients, mga tumanggap ng pera? Ikaw naman, NBA Director Matibag, ang tawag doon, common sense. Bakit wala? Akala mo ba papayag yung tumatanggap ng pera, nakuna ng picture nitong mga security? Yung mga yon, may mga security doon. Hindi ka makakuha ng picture doon. Yung mga ibang larawan na nakuha nila, kasi sila ang kumuha, walang involved doon na outside of them. Since magdi-deliver ka, pag ikaw kumuha ng picture doon, babarilin ka ng mga security nang tumatanggap. Kasi, illegal nga yung ginagawa Kaya hindi mo maaasahan na magkaroon ng larawan na may tumatanggap. Ikaw naman. Ayan nga, Attorney Sal. Hanggang ngayon, Attorney Sal, hindi pa niya pinapangalanan yung retired general daw na nag-recruit. Pero may Isa pa yun. Isa pa yun, ha? Alam ko nyo, regardless of kung sino nag-recruit, hindi naman issue yan Walang masama na mag-recruit. Lalong-lalo na kung security agency yun. Karamihan sa mga general ngayon, may mga security agency. Hindi ba? Nagtatayo sila ng security agency. Kung sino may kailangan, bibigay sila. Hindi issue yun. Ang issue, whether yan ay security o hindi, kung meron silang personal na kalaman sa mga binabanggit nilang delivery ng mga pera, kaya sila man ay marino, security guard, driver, whatever. Yun ang issue. Huwag niyong ililiis, huwag niyong ilalayo. Yun lang ang pinag-uusapan niyan. Totoo ba o hindi? Tapos ang usapan. Walang conflict of interest. Yung mga ito yun, common sense na naman yan. Kahit na abogado ka ng naghabla o hinahabla, pwede kang maging testigo. Ang gagawin mo dyan para sirain mo yung kanyang testimonya kung pabor sa kliyente niya, o di ipakita mo na bias siya, sirain mo ang kanyang testimonya sa panahon ng cross-examination. So, di mo wawalang saysay kung maipakita mo na bias. Kaya? Ganun lang kasimple yan. Wala ko dyan pwede. Kung ako nga mismo, I remember, meron akong kaso. Yes. Yung mismong prosecutor, yung mismong piskal na kalaban ko, ginawa akong testigo sa hukuman. Hindi siya makapala. Bakit? Basta maupo ka dyan, ang gagawin kitang testigo. Walang kandan. Walang conflict of interest. Pwede mo lahat na gawing testigo yung abogado o yung prosecutor kaugnay sa isang kaso na meron siyang personal na kalaman. Ngayon, kung ang pahayag niya masyadong halatang pinapaboran at sa tingin mo, hindi na objective, o di sirain mo sa cross-examination. Pakita mo, hindi, bias ka kasi, abogado ka Ganun lang yun. Ayan. Well, di gawin nila lahat ang gusto nilang gawin para maibalik. Alam mo, natatawa ko dito kay Presidente Marcos Jr. Yung sabi niya, kailangan natin ng Interpol para magipag-ugnayan kasi hindi naman na sila ang pwedeng umaresto, tayo. Pero dito sa ating bansa, hindi niya may apply. Palagi niyang pinagpipilitan na wala silang choice kung hindi bigyan ng approval yung request.
Ang daming inconsistent itong presidente natin eh. Kaya tuloy wala. Bagsak na bagsak ang rating mo, Presidente Marcos Jr. Hmm. Sayang talaga yung pag-resurrect mo sa pangalan ninyo. Bagsak na naman. Umaba. Nakapanginayang. Maganda sana simula mo. Wala na. Patay ng bata ka. Ayan, hindi na sana maaabot yan kung tayo, gaya ng sinabi mo, Hmm. napaghandaan na natin kung supply ng langis natin, gasolina, sufisyente. Kasi alam na nga natin na nagkakagulo sa Middle East. Dapat hindi gumawa ka na ng paraan. Kaya yung mga ginagawa nila ngayon, pero mga reaksyon na lang, hoping na magawa natin ng paraan Hmm. ang pagtaas ng presyo. Kaya mabawasan mo yung excise tax. Hmm. Wala. It only shows na wala talagang preparasyon Yan. ang gobyerno. In other words, ang pinapakita sa larawan na yan, parang nag-a-appeal yung bata para sa anak. Hmm. Pero alam po ninyo, lahat na fake news ay dapat na panagutin ang nagpapakalat ng fake news. Kahit na nung uri pa ng balitang hindi totoo, kaya yan ay maganda, kaya mabuti, dapat talaga panagutin. Tingnan mo. Alam mo kahapon, medyo nagimbal ako dahil Yes, attorney. may nagpadala sa akin na namatay na daw si Eddie Gutierrez. Hmm. Kaibigan ko yan eh. So tinawagan ko si Annabel Rama, dami ko tinawagan, parang pareho naman hindi sumasagot. Hindi naman nakalagay doon namatay na, tapos may picture pa si Inday Sara doon Hmm. na umattend ng wake. Mabuti nakakausap ko finally si Annabel Rama na hindi totoo. At nagpayag na raw si Eddie Gutierrez na buhay na buhay. Kaya sabi ko, talagang dapat talaga managot itong mga ito. Kaya na, hindi natin malaman paano nakakalusot yung mga fake news. Hmm. Dapat siguro, yung Facebook, yung TikTok, dapat bago nila payagan yan, magkaroon sila ng susuri muna. Hmm. Kasi pag nilabas mo yan, ang dating kagad, kapanipaniwala eh. Parang Dahil totoo. alam mo may sakit si Eddie Gutierrez. Hmm. Dahil siyang nararamdaman din. Kaya, gulat, nakakagulat, nakakayamot na. Alam mo, ang tingin ko dyan sa mga fake news, ito. Yes. Yung mga iba kasi, yung mga vlogger, user ng social media, binabayaran sila sa YouTube, Hmm. sa Facebook. Kailangan may content. Ay ginagamit nila yung content, mga fake. Nailalagay pa rin yun. Hmm. Kaya nakikinabang sila sa fake news. Well, obviously, yung kontrobersya niya naka-apekto sa kanya. But kahit na nagkaroon siya ng kontrobersya, hindi matatakasan ang katotohanan na marami siyang nagawa sa Department of Tourism. At yun namang kanyang paglipat o pagtatalaga bilang presidential advisor diyan sa bagong departamento, nagpapatunay lamang na meron siyang katangian na nakikita ng kanyang principal na si Presidente Marcos Jr. at nakakapanghinayang naman kung hindi mo ito gagamitin ng kanyang kagalingan. Ganyan talaga. Pag napasok ka kontrobersya, usually ang principal, para hindi ka na mapaloob sa isang masakit na kalakaran, inililipat ka na lang. Well, gaya ng palagi nating sinasabi, yung relasyon sa China, hindi yan ma-resolve sa pamamagitan ng ating masyadong matatapang, nakaka-high blood sa kanila. Kasi yung ating alitan sa West Philippine Sea, matagal nang na-resolve yan. Ang problema nga lang, hindi natin ma-enforce. Hindi rin ma-enforce ng ating mga kasama. Ito namang China, may sarili rin silang paninindigan. Kaya nga hindi ba paulit-ulit nating sinasabi na maganda ang pinakamagandang hakbang diyan ay yung ginawa ni Presidente Duterte na makipagkaibigan at makipag-ugnayan sa mga
aspeto ng ibang buhay na maaari tayo magkasundo. We cannot have our life depend on this problem on the West Philippine Sea. There are many aspects in the life of this country as well as the country of China na pwede nating pagkasunduan. We have trade relations. Nandun yung sharing of intelligence. Ang dami. Nandun yung palitan ng mga cultural exchanges, edukasyon. Kaya dapat doon na lang tayo mag-concentrate. Sa kanya, alam po niyo yung arbitral ruling. Hindi na mabubura yun. Nandyan na yan eh. Problema lang nga, hindi mapatupad. So habang hindi mapatupad, pangkasundo tayo sa ibang bagay. Ito naman si Kiko. Si Kiko, miyembro ng majority party. Kayong mga kakampi ng Presidente Marcos Jr., wala na ba kayong magawa para gawan ng paraan yung mga sinasabi niyong problema? Kayo mga kakampi. Kaya dapat kayo pumunta kayo sa Malacanang, kulitin nyo. Hindi yan dyan walang mangyayari dyan kung sa Senado lang kayo magdadakdak. Punta kayo sa Malacanang. Kayong grupo ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. Saka doon nyo ireklamo yung mga sinasabi nyo. Kulitin nyo. Pagalawin nyo. Ayan kung dumating na ba galing sa Nueva York sa kanyang pagpapasyal. Walang probable cause yan. Hindi siya dinimanda. Pasaway. Yan ang problema kasi sa inyo. Nagsenador kayo. Hindi kayo naging matapat sa inyong mga sinumpaan. Hindi kayo naging maingat sa mga galaw nyo. Kaya nagkaroon kayo ng mga kaso. O ngayon, nandiyan kayo ngayon, lantad kayo sa publiko. Lalo pa, nagkaroon ka ng dating kaso. May kaso ka na naman. Alam po niyo, if there is smoke, there is fire. Kaya yan ang nagiging problema ninyo. Kung kayo lang sana ay from the very start, naging matapat sa sinumpaan nyo, hindi magkakaganyan. Bakit naman yung mga iba? Yung mga ibang senador, ba't walang mga kaso yung mga yan? Ibig sabihin, pag kayo ay kinakasuhan ng kinakasuhan, kayo ang lumika ng pinanggagalingan ng inyong mga pangkasalukuyang suliranin. Tama yan. Alam po ninyo, yung sinasabi ni Attorney Paulo, abogado ni Daisara, mas gusto nilang buhayan, mas gusto nilang mapangalagaan mo yan. Dahil yung kasinungalingan niya, kailangan mabulgar. And the only way by which you can reveal the truth behind the liar, the lying witness, is sa pamamagitan ng paggarap niya sa hukuman para siya mapasailalim sa cross-examination at may lantad na yung kasinungalingan niya. At baka sakali, magkaroon siya ng kaliwanagan at ibulgar niya na ang sino man ng mga taong nasa loob ng kanyang pagsisinungaling. Natural lang yan. Talagang mag-uusbungan ng mga support groups. Dito na nga sa Cebu, kaya tayo nandito dahil may bago na naman. Marami talagang mag-organize para kay Inday Sara. Pero ang payo natin sa mga grupong to, wag lang ko kayo magpulong-pulong na kayo-kayo lang. Kailangan lumabas talaga kayo sa kalye. Kung gusto niyo ng madaliang pagkakaroon ng pagbabago, lumabas kayo sa kalye ng madalas, hindi minsan. Otherwise, mag-aantay tayo ng 2028. Ang ibig niya sabihin, siguro narinig niya sinasabi ko, alam po ninyo, yung mga tinanggal ng administrasyon, yun dahil sa katiwalian. Madalit sabi, ginamit nila ang kanilang mga posisyon upang magkamal ng salapi. Ilagay sa kanilang mga bulsa at nilabag nila ang kanilang mga sinumpahan, kaya sila tinanggal. Ngayon, dahil natanggal na sila, naghahanap sila ng kampo na pwedeng mapasukan, baka sakali, na pag itong bagong grupo naman ang nasa kapangyarihan, sila naman makakapasok na uli at makakaposisyon. Yan ang problema. Kasi kung yung mga yan
ang karanasan natin sa kanila ay mga tiwali sila sa dating administrasyon. Hindi na ako matatanggal yan. Yun na ang kultura nila. Kaya nga ako'y kontrang-kontra sa mga yan. Ayoko kasi kilala na natin nga eh. Mm. Okay lang yan na sila'y sumali, pero yung popronta sila, nakakasira sa organisasyon.